ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito meron po tayong gaganapin na interview sa mga converted pastors na from pagiging pastor ng ibang relihiyon at ngayon ay naging katoliko na. At sa araw na ito ang una ko pong i-interviewin ay si Brother Sunny Hagos. Okay, Brother Sunny, good day sa iyo, bro. May buntag, Brother Jando. O siyempre, di ko gusto malimtan si Father Darwin sa butuan sa among gwapong espiritu, si Father Damian Alvidilla. Okay, thank you sa iyo, Brother Sunny Hagos. So, bigyan natin sa kanya makakataon para siya ay ating ma-interview. Brother Sunny, as dating pastor, ano ang buhay mo nung ikaw ay pastor pa? 2 beses ako na pastor, brother, sa 2 simbahan din na all-time, hindi ako nagkamali, parang ako ang senior pastor. Yung simbahan kung saan ako yung ginamit ng Diyos na magpastor, di ko lang bagitin yung mga lugar, ano? Parehas sila nag-grow numerically, brother. Tapos, yung isa, pati hindi lang numerical yung growth, pati building nag-grow. Lumaki yung building, lumaki rin yung lupa nila during sa akong time. Tapos, very active ako noon sa small group. Ibig sabihin, yung strategy para magdumami kami. Small group talaga, pero hindi G12, ano? Small group lang. Pagkatapos, ang ako talaga dream sa una, nung pastor pa ako, sana magkaroon ng mga scholar sa Biblia, sa bawat libro ng Biblia ng mga Protestante. Yun ang gusto ko ma-accomplish bago ako mamatay nung pastor pa ako. So, bali, with that siguro yun nung pastor pa ako. Parang yun ang buhay ko. Okay. So, ano naman yung paano nangyari na biglang nasagi sa isip mo na tuklasin ang pagiging Katoliko hanggang sa dumating ang panahon na parang na-enlighten ka yata sa aral ng Katoliko, bro? Actually, brother, di ko talaga plinano mag-Katoliko. That's the thing, no? Hindi ako nagplano, hindi ako nag-isip na mag-Katoliko. Ang nangyari lang, may kaibigan ako na pastor na dati siyang pastor pero nagkatoliko. I think banggitin na natin siyempre si Brother Noe, ano? Hindi natin may iwasan na in-invite niya kami sa isang seminar doon sa Oasis of Love sa Cebu. Pagkatapos, first time ko pa ito na naupo, 3 araw na mga katoliko yung speakers, at sa evaluation ko, maganda naman. Pero yung seminar na yun ay dili enough para magkatoliko ako. Pagkatapos ng seminar, dinala niya ako doon sa opisina. Ayun ay opisina ni Tatay Dudong Limchua doon sa Cebu. Masok ako doon, parang umaga pa, mga alas 8 siguro sa umaga, o alas 10 sa gabi na kami na natapos din siguro sa Kabildo. Pero ang mga discussion doon, brother, ang naalala ko, mayroong 2 discussion doon na na-discuss namin. Ito tungkol kay Mama Mary at tungkol sa simbahan. Kung ano pa man yung ibang topic, para hindi ganong meaningful sa akin kasi parang sa 2 ito, very meaningful kasi dito ako talo sa argumento. Bagamat hindi ako nagpahalata na medyo talo ako kasi naman debate. Pero doon sa Mariology, parang sa tingin ko parang mali talaga yung stand ko noon. Tapos doon din sa simbahan. So ano ba talagang stand namin sa kay Mama Mary bilang Protestante? Siguro yung tatanong natin, ano? Alam mo, Brother Jando, ang mga Protestante nagtuo na si Mama Mary, inahan ni Lord Jesus siya sa iyang humanity, but never in His divinity. Ang word nilang ginagamit yan ay Christotokos. Christotokos. So, dili guide siya Mother of God as the Catholic believe. Now, dito sa argumento sa opisina ni Tatay Dudong,
Tatay Dudong Limchua, na channel, ano yan, tagiyan ng El Product, channel 47 naman. CCTN. CCTN. Oo. Dito sa iyong opisina, ila ko gi-explikaran na mali yung ganong paniniwala. So pinaliwanag sa iyo na mali yung ganung paniniwala. Okay. Ano ang tamang paniniwala? Yung paniniwanag nila na sabi niya, si Mama Mary is the mother of God on the basis na anak niya si Jesus. Tanong niya, sino ba si Jesus? Ang sagot, kahit protestante, ang sagot, God man. Yes. Ngayon, sino ba ang inanak ni Jesus? Siyempre, God man. Ngayon, ano ang anak niya? God o man? Both. Ngayon, sabi ni tatay, diyan naging mother of God si Mama Mary. Dahil ang anak niya, God man. God. Pumasok siya doon na God, isang tao lang o isang nature lang. Lumabas siya, dalawang nature, pero isang tao pa rin siya. Pumasok siya, isang person. Lumabas siya, isang person din. Pero dalawa na ang nature niya. Dalawa na nature. Nung ipinanganak siya ni Mama Mary, hindi naman nanganak si Mama Mary ng nature. Nanganak siya ng isang person. Isang person na pumasok. Yung person na yun na pumasok, yun din ang inanak niya palabas. Ngayon, sino ba si Mama Mary? Alam mo, madali kong naintindihan na doon maliwanag yung pagka-explicar na totoo, ano? Mother of God in that sense, si Mama Mary, pero i-qualify na ni na Tatay Dudong ang company, si Brother Noe. Kalimot ko sino yung kasama namin doon. Tapos, kahit si Mama Mary sabi niya, Mother of God, pero dili siya goddess. Dili siya Diyosa. Wow! Alam mo, first time ko pa na-encounter yung ganong klaseng argumento. Kaya alam ko talaga, may ideya ko na diligid na siya Mother of God. At ang naniniwalang Mother of God, mali. Yes. Wow! Pag uwi ko sa bahay, pinag-isipan ko yun. Tapos parang mali talaga yung position ko, brother. So, doon nagsimula, Brother Jando, yung isa. So, matabok na doon sa isa pang reason na murang nagtukmod sa na magkatoliko. Yung about the church. About the church naman. About the church naman. Mulipat na ba tayo dito? Okay. Okay lang. Ito naman sa church. Kabalo na ako sa 16:18 ng Matthew. Kung sabihin, kaya lang, hindi ko lang ini-emphasize na ang simbahan pala doon sa Matthew ay singular, dili plural. Sabi ni Christ, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Singular, dili plural. In-emphasize siya ni Tatay Dudong doon sa among dialogue. Hindi naman yung debate. Sabi niya, kabalo kasi Lord Jesus nagtayo ng simbahan na hindi siya singular, hindi siya plural, singular. Tapos itong simbahan na ito nung nandito pa siya, pero officially nasimbahan ito nung Pentecost. So ang characteristic pala ng simbahan, it must be related to Christ. Si Christ ang nagsimula. Tapos yung simbahan na yun ay singular. At yun ay naglata sa kasaysayan until our time. Parang ganyan ang pagka-explain ni Tatay Dudong. Tapos tanong niya, anong simbahan yung nagsimula kay Jesus? Itinayo ni Jesus. Tapos, at hanggang sa ating panahon nandiyan pa, singular pa rin siya. Hindi siya plural. Alam mo, yung tanong na yan, sinagot niya na, maliban sa simbahang Katoliko, wala na. Parang ganon. Tapos ako naman, madali kong naintindihan yun kasi siguro ang history subject ko, mga 5 eh. So, parang totoo nga. In fact, ang Protestante, nag-branch out doon sa Reformation period, sa kay Martin Luther, galing Katoliko. So talaga ang galing sa Katoliko. Tapos lahat halos galing sa Katoliko eh. Kaya yung ecclesiology, yung ecclesiology na yun ang pagka-explain ni Tatay with Brother Noe, ay nakumbinsi ako na ang Katoliko talaga ang simbahan. Now, nung umuwi na ako sa bahay, I meditated again about this topic. At na-realize ko na tama talaga ang Katoliko. Parang something wrong with us. Something wrong with us. Na wala na kami nag-ila sa Katoliko na Mother Church, yan ang totoong church. Ngayon kami na hinunang totoo. Tapos nag-branch out lang pala kami. Tapos in fact, ang alliance where I belong,
mga 5,000 churches sa Pilipinas pa lang. Tapos karon branch out na pala kami doon sa Real One. At minsan, in-expel pa ng Katoliko. Nung ako na lang nag-isa, na malandong ko, brother, na delete talaga. Ang Katoliko talaga ang church. Traceable to Jesus in until our time. So, at siya ang singular church na tinutukoy doon sa Matthew 16:18. Buti na lang wala kang pride na kinontra pa yun. Siguro dahil ako talaga gusto ko ng truth, ano? Kahit alliance ako talaga gusto ko na ng truth, no? Parang kung may sayo, gusto ko i-correct. Kaya ngayon I'm being corrected dito sa dialogue na ito. Kasi yung hindi sakit yung pag-correct nila. Kasi minsan based naman sa karanasan ko naman as former Sabadista, mahirap kontrahin eh. Halimbawa, yung pakiramdam no na ayaw mo pahiya sa kasama mo. Kilala kang evangelist, ayaw mo pahiya. Siyempre, gagawin mo na paraan para pasinungalingan yung statement na yon. Kahit na may ebidensya, sabihin lang, gawa lang naman yan ng tao eh. Huwag paniwalaan. Buti di dumating sa iyo yung ganung experience. Hindi dumating sa akin kasi during that time na yon, may gamay na problema rin siguro ako sa alliance kasi yung alliance, ini-scratch nila ako. Hindi nila ako ginagamit sa ilang simbahan kasi they are accusing me na Katoliko ako. Kasi ako, bisa nung alliance pa ako, meron akong idea na ang tawag ay Catholic contextualization ang idea. Galing sa kanila yon, na idea na yon. Tapos, ang Catholic contextualization, ito yung parang disguising to be Catholic, but not a Catholic. And practicing some of the Catholic practices, but not Catholic. That is dun yan sa contextualization. Ako yun ang advocacy ko noon. I was misinterpreted by the alliance, not authorities, siguro mga pastor doon sa level ko. Tapos sila mismo yung nag-down sa ako. Dahil yun ang problema ko during that time, medyo naka-scratch, ano? Kaya hindi ko naranasan yung sinasabi mo. Pero hindi pa ako Katoliko during that time. Okay. So, ano naman yung ginawa mo para ikaw ay tuluyan ng maging Katoliko? Yung gaya na sinabi ko sa iyo, nung nagsisimula, nung nalaman ko na medyo may diferensya pala yung Mariology ko na pakaintindi at may problema rin yung yung ecclesiology na pag-intindi ko, pag-unawa. Nung naintindihan ko yon, nag-decide ako mag-Katoliko kahit hindi pa talaga ako tunay na Katoliko. In fact, yung pagiging Katoliko ko palang proseso, mga 7 years o 8 years. Pero yung dalawang teaching na yon, para bang yun ang simula o nagtulak sa akin na nag-decide ako mag-Katoliko kahit hindi ko pa talaga natatanggap yung ibang mga teaching sa Katoliko. I think si Brother Paul, to be siya nakakilala. Alam mo si Brother Paul, secretive pag sikreto. Tapos, siya yung nakakalam at minsan ako sinasabi yung mga struggles. Na, ako talaga, ayoko ng doktrinang ito ng Katoliko. Pero, kaya process. Nung nagkatoliko na ako, inabot pa ng mga 8 years. Sabihin natin more than o apit 9, no? Na naging totally Catholic ako. Kaya hindi pa matagal, pang 10 years ko pa ngayon. So ngayon, habang ini-interview mo ako, I would honestly say na baka mas Katoliko pa ako sa ibang Katoliko. Okay. So, yung ginawa mo, lumapit ka kay tatay, bumalik ka kay tatay Dodong, tapos sila yung nag-process. Dili na nila prenasis, automatic nila akong minimber sa Oasis, tapos inassign sa Phil Products bilang magtuturo ng Biblia na sa Oasis. So meron kang programa doon sa Phil Products? Yan. Bali kami ang ginawa niyang mga teacher ng ng kanyang kumpanya. Tapos yun ang nangyari. Tapos binibigyan niya kami ng say, para mabuhay kami ng normal, di kayo magutom. Parang gano'n. Kasi mahirap yun eh. Dati pastor kayo, meron kayong suporta from the church. From the church. Correct. Tapos ngayon, naging Katoliko kayo, parang naging ordinary member na lang kayo. Yung dating salary na tinatanggap, hindi yun ang natatanggap nyo ngayon dahil ordinary member na lang kayo. So paano mo na yun? Yung kaya nga si tatay nakita niya kagad yan. Sa simula pa lang ng
Doon naman kami dumaan sa Oasis at sa kanyang opisina pa. Oo. Kaya inilagay niya kami sa kumpanya niya at binibigyan niya kami ng hindi talaga sweldo, parang allowance na ibibili ng bigas at parang yung kasama sa bigas para mabuhay ng normal na hindi kami beggars. Hindi kami beggars. Ngayon, kung sakasakali naman nagbi-ministry kami sa mga simbahang Katoliko, may mga ginagmay, may mga kaunti-kaunting mga gifts o honorariums na binibigay sa amin, hindi na si tatay nagtatanong doon. Ini-encourage niya kami to do some livelihood para mabuhay ng normal. At hanggang ngayon, hindi niya kinuha yung allowance sa binibigay niya sa amin. Pero hindi ko na sabi sa'yo kung magkano. Ayun. And then, so, ano naman yung reaction ng mga kaanib nyo sa simbahan sa Alliance, manalaman nila na ikaw ay nagkatoliko? Siguro isang reaction lang yung gusto kong sabihin sa iyo, na siguro yun na ang reaction din ng iba. Yung isang reaction sa akin ng kaibigan ko mismo, sinabi niya sa akin na, brother, bakit ka naman nagkatoliko? Nasa liwanag na ka. Bakit pumunta ka pa sa dilim? Ayun, oo. No, sa kanila palang isip, ang katoliko dilim. Yes. Ngayon, ang Alliance ay parang liwanag. Ngayon, nasa liwanag na ako dahil nasa Alliance, Pastor. Ngayon, pumunta ako sa Katoliko, bakit ka umalis sa liwanag at pumunta sa dilim? Yun, brother, reaction yun sa akin. So, paano mo kinontra yun? Hindi ko kinontra yun. Ibig sabihin, dahil kaibigan ko yung nagsabi nun sa akin, tapos nililigawan niyo ako to go back to the kama ko, hindi ko na yung kinontra at minsan inignore ko, parang iniba yung usapan. Pwede pa lang na hindi na yun ang topic. Hindi ko rin siya, I don't say any negative sa iya. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin. Okay. And then, kumusta ka naman ngayon as Katoliko na? Ano ka doon sa sa CCTN o ano? So ano may papayo mo doon sa mga hanggang ngayon pastor pa rin at nananatili sa kanilang pride na kahit may ebidensya na kinokontra pa rin para lang ipalitaw na sila yung tama, mahilig sa private interpretations para lang ipalitaw na Katoliko mali. Anong may ma-advise mo sa kanila? Kasi marami akong kilalang protestante na pag tayo gumamit ng referensya, sabi nila referensya hindi dapat paniwalaan yan, gawa lang yan ng tao. Pero yung referensya kahit sabi nila ano lang yung niyan yung kanyang ano ba tawag doon yung contributor niyan Katoliko, kaya natural sabihin niya kayo totoo. Pero kapag tatakap kahit Katoliko contributor, pag ang topic inquisition, pinaniniwalaan nila. So parang pride na lang. So ano yung may papayo mo sa mga ganun? So salamat sa tanong. Pero bago ko sagutin ang tanong na yan, brother, gusto ko muna dagdagan dito yung point ko doon sa nung Katoliko na ako, what happens? Baka may na-miss akong point dito na gusto kong parang sabihin. Nung nagkatoliko na ako, brother, naging very meaningful sa akin yung Eucharistia. Yun. When I became a Catholic, of course, ang nagtulak sa akin para magkatoliko, siyempre yung Mariology, Ecclesiology na topics. Pero nung nagkatoliko naman ako, ang unang umatrak sa akin dito sa simbahang Katoliko ay yung Eucharistia. By the way, itong Eucharistia, ito po yung turo na nandito sa simbahang Katoliko na yung bread at yung wine ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Nahirapan ako mag-intindi sa simula. Kasi hindi nga kami halos tinuruan ng ganun Tapos pinaniniwala nila kami that bread and that wine ay symbolical in nature. Kaya dito sa akin medyo nakuratan. Ano yung nakuratan sa Tagalog? Nagulat na tinuro ng Katoliko na hindi yan symbols. It should be the body and the blood of Christ. Wow! Siyempre bilang pastor, bilang seminaryan, Tapos, chinik ko yung Bible. Mas tama yung Katoliko. Kasi ang nakalagay talaga sa Bible, yung, doon sa John chapter 6, almost the whole chapter ng John. Sabi ni Christ na,
ang sino mang kakain ng aking katawan, tapos iinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parang ganun. Parang ganun ang essence ng sinasabi niya, the whole of chapter 6, ano? Kailangan kang kumain ng katawan, kailangan kang uminom ng kanyang dugo, kasi kung hindi yan, hindi kanya kasama. Hindi ka parte ng kanyang katawan. Tapos, pag dumating ka na doon sa katapusan ng buhay niya, sinabi niya nung ang tawag yan ay Lord's Supper, yung Last Supper, ano, Wibi Santo na gabi, nung patapos ng panihapon, parang kinuha niya yung pan. Tapos parang sinasabi niya, this is my body. Alam mo, si Christ na nagsasabi na katawan niya, pero sinasabi niyang katawan niya, yung tinapay. Tapos, pagkatapos noon, marami pa siyang dagdag, kinuha niya man yung kupa, sabihin niya na, yan mo, this is my blood. This is my blood, the sign of the new covenant. Ganun. Now, when I check that aspect ng Eucharistia, that Eucharistic verse, parang insakto ang Katoliko. Tapos, ang Protestante kasi, dili siya insakto kaya dinagdagan. Sorry sa mga Protestante. Sabi ng Protestante, this represent my body. Saan salitang represent my body? Wala sa Biblia yun. Wala. Kahit anong check mo ng anong version, punta ka sa Greek, wala talaga yun. Yun sabi niya ang kahulugan na nasa isip ni Kristo. Kasi si Jesus sila. Pero dugang lang yun. Ngayon, ako kailangan ako magkaroon ng sariling judgment. Kaya ko pag-aralan ulit ang text, kahit anong aral ko talaga, lumalabas pa rin na mas tama yung Katoliko. Tama yung posisyon ng Katoliko, mas matama yung kanyang text, tama yung kanyang exegesis. Sabi ko, ang Katoliko ang tama, sayop ang Protestante along this Eucharistic issue because they added something. So ngayon, ang problema ko na lang, I wrestle on the question, paano talaga nagiging blood ni Jesus, yung wine, paano naging katawan, yung bread? Now, siguro dito pumasok yung nalaman ko sa Alliance na omnipotent ng Diyos. Omnipotent. Na God is omnipotent. Kung siya magsabi, bakit ka magtatanong? Now, kung paano yung naging bread, siguro hindi ko dapat problemahin. Problema niya kasi siya nagsabi. Pero doon sa Last Supper, ang sinabi niya, this bread, this is my body. Ngayon, kung paano naging body niya, siguro dapat hindi ko problemahin. Pero ang problema ko, ang dapat kong gawin, yung maniwala na yan inahawakan niya ay katawan niya. Ganon din ang the same argument sa bread. So, I started with that. Faith. Na kung paano naging bread, paano naging body niya yan, na bread, paano yan, ay your problem. Pero ako, I have to believe that. Parang yung ba ang unang reasoning ko. Basta sabi ko tama ang Katoliko. Habang tumatagal yung pagkakatoliko ko, parang lumiliwanag ang issue na ito. Kasi minsan, sa simbahan Katoliko, pinaliwanag nila na ito palang bread na tawag nila ostia. Bread. May tinatawag itong accidents in substance. Tapos yung naging katawan ni Kristo dito ay yung substance, hindi yung accidents. Ano ba yung accidents? Dili accident, brother dyan. Accidents. Ang accidents ay yung ostia, lingin man yan. Lahat ng adjectives na nakikita mo. Yung sa ostia, whether lingin, puti, or whatsoever, accidents ang tawag doon. Yung accidents na yan, meron ding essence. Meron din yung essence o substance. Yun ang naging katawan. Pero ang hirap intindihin ng essence. Hirap intindihin ng substance. Minsan nakinig ako doon sa television. May nag-explain. Sabi niya, mahirap intindihin. Pero para madali mo maintindihan, isipin mo na lang na yung accidents ay yung katawan mo. Sabi niya. Ang accidents is yung katawan mo. Sabi niya, ang substance ay yung kaluluwa mo. Ngayon, sabi niya, that's the substance. Analogy, ganda nun. Analogy niya. Ngayon, minsan may panahon na naghihiwalay ang essence at ang substance. Ngayon, wala na yung substance. Yung kaluluwa mo, malis. Pero yung essence, o yung kalawan, nandun pa rin yung accidents. Wala naman nagbago. Wala na bago. Sabi niya, ganyan yung Eucharistia. Hindi nagbabago yung tsura. Pero nagbabago ang substance. At ang substansyo na nagiging katawan at dugo ni Kristo, mas naintindihan ko ngayon. At masyadong lumakas ang loob ko na, naku, tama talaga yung Katoliko sa kanyang exegesis.
At alam mo, sa loob ng, sabi natin 10 taon, para bang itong Eucharist, para bang pilit. To me, para bang pilit, para pandikit, na kailangan ipilit kita dito. Hindi mo naiintindihan ng maraming doctrines, pero dito, pilit ka. Tapos, kahit anong study ko talaga, that doctrine is still attractive to me. Tapos, sinabi ni Christ, do this in memory of me. Kahit saan ka. Ngayon, alam mo, ang Katoliko lang nag-o-observe niyan eh. Halos walang ibang grupo. Wow! At yun ang missing jewel doon sa CCF. Alam mo, ang CCF, protestanting grupo yan eh. Sina Peter, sina Tanchi. Alam mo talaga, ang kulang lang itong grupo na ito. Ang galing ng kanilang exegetical skills at ang kanilang paraan ng exegesis. Pero, ang kulang lang sa kanila talaga is the Eucharist. So, yun lang ang nakikita kong problema. So, Brother Jando, siguro, pasensya ka na doon sa gamay na overlap, Oo, okay lang. Nakalimutan ko yung question mo. Ayan. Pero, hindi ba dumating sa'yo yung, yung tungkol doon sa Eucharistic miracle? In-explain sa mo ni Tatay. Pero, siyempre, nakatulong yon para lalong humigpit yung hawak namin sa Eucharist. Ayun. Ayan, sa mga miracles basta, maraming miracles tinuro sa amin ni Tatay Dudong. So ano ngayon may papayo mo dun sa mga hanggang ngayon ma-pride pa rin ng mga pastor na sa halip na tanggapin ang ebidensya na nakalagay dyan sa encyclopedia, sa dictionary, sa history, instead tanggapin yan, itinatanggi yan dahil sabi nila, Biblia lang ang dapat batayan. Ano may papayo mo sa kanila? Siguro hindi lang payo kasi magtatanong yan, who are you to advise us? Ang ato lang alam mo bilang sa isang pastor na alam mo ang mga pastor, ang isang katangian dapat ng mga pastor na nag-aral ay yung maging bukas sa katotohanan. Tapos yung pag-aaral ay lagi nilang ikinukonsider na mag-aral kasi wala namang natututo overnight. Kahit natapos ka na ng seminaryo, may tinatawag na ongoing study hanggang to the last breath. Alam mo, doon sa pag-aaral, doon tayo natuturuan ng Holy Spirit. Doon tayo natuturuan. Now, itong mga pastor, laging dapat magtanong o sa tunay na kahulugan. Kasi, alam mo, mga pastor, tinulungan kami ng exegesis eh. Ibig sabihin, kailangan namin intindihin ang salita, intindihin yung paragraph, yung text, sumala doon sa pakaintindi na nagsulat. Ngayon, yun ang trabaho namin. Ngayon, since ganun ang mga pastor, dapat yun ang isang, i-consider nila kung tama ba yung exegesis nila doon sa Eucharistia. Halimbawa, bigyan kita ng isang mali na sana ang mga pastor nakikinig na ang exegesis nila mali eh. Bakit? Doon sa John chapter 1 verse 12, yun ang pinaka-verse nila. John? Ang sinasabi nila doon na kailangan tanggapin mo si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, magtatanong na tayo, ano ba yung mga bersikulo na gagamitin mo dito? Now, ang mga bersikulong gagamitin nila dyan ay yung John 1:12, Revelation 3:20, tapos Romans 10:9, putting them together. Ibig sabihin, parang itatahi. Itatahi mo yung mga bersikulo na yun, pagdudugtugtungin mo. Tapos ngayon, lumabas na yung doktrina na ang tawag nila ay sinner's prayer. Itong sinner's prayer, ito yung prayer na sinasabi ng pastor na papasukin mo si Lord Jesus sa puso mo kasi nasa labas siya eh. Ngayon, nagnanak siya sa door, Revelation 3:20. Ngayon, ano naman ang basis ng pagnanak ni Jesus? Yun nga, Revelation 3:20. Pero ano naman ang guide mo? Tanggapin mo siya, John 1:12. Parang ganon. Pero pag pinag-aralan mo na yung mga bersikulo na ito, dito mali yung exegesis ng mga kapatid na mga hindi Katoliko na magagaling sa exegesis. Pero yung exegesis John 1:12 para mali. Kasi Brother Jando, ang salitang receive sa John 1:12 past tense. Nakalagay doon. All who did receive Him. Did past tense. Receive. King James naman, all who receive past tense talaga. Tapos, comma. Minsan, those who believe in His name. Ang word na believe ay past tense. Receive is past tense. Ang receive, ang believe, puros past tense. Ngayon, kung puro sila past tense, sa ito pa, nag-receive sila in the past. Tapos, nag-believe sila in the past. Dalawang grupong tao. Tapos, ang mga tanong natin, sino-sino sila?
Di ba? Tanong exegetical question yan. Oo. Sino nila? Pag sinagot mo yan exegetically, ang sagot, yung nag-receive ay tumutukoy doon sa mga tao na naabutan ni Jesus. Oo. Giwalihan sila ni Jesus. And he believed Jesus. And they trusted and they are connected to Jesus as, sabi natin, Lord and Savior. Nakinig sila. At sila yung praise na all who receive. Kaya past tense. Tato pa, during the 3 years or 3.5 or 4 years, kahit anong years pa yan, basta doon, during sa period na ministry ni Christ, maraming nag-believe sa iya. At sila tinutukoy na salitang all who Receive. Dahil may kama. May kama after that. John 1:12 po ito na ating tinutukoy. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Yan ay King James na translation niya, kung di ako nagkakamali. Pero sa NIV, hindi ganun ang NIV, hindi ganun ang pagka-arrange. Tingnan sa tingnan natin sa NIV. Sa NIV, ito sabi. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Nakita mo yung pagkatapos ng salitang receive, may kama. Yes. Tato pa ibang mga tao ito dito. Past tense. Yung to those who believe in his name, mga tao rin yun. At past tense din. Ngayon, ang tanong, sino naman itong mga taong ito na who believe? Na hindi kasama doon sa all who receive. Ngayon, ang sagot, pag sinagot mo ang tanong na yan, ang sagot niyan ay si Christ wala na sa mundo. Doon sa right hand of God. Yung sinabi niya, kayo, bago siya umalis, sabi niya, kayong mga disciples, go and make disciples. Ngayon, sila yung mga bunga ng apostolic ministry at ng early church ministry before the writing of the Gospel of John. Kasi yung pagsulat, huli na yun. Huli na yun. Ano ba pagsulat ng Gospel of John? Mga 99, something like that. Mga 90s. Ibig sabihin, yun ang taman doon sa 99. Yung salitang all who receive. Believe. Believe. Ibig sabihin, ng all who believe, hindi nila nakita si Jesus, pero nag-believe din sila kay Jesus through apostolic ministry and through the early church ministry. Kasama si Philip, the evangelist. Ngayon, dalawang grupong tinutukoy. Ay sa Gospel of John, may 3 grupong tinutukoy. At sa 3 grupo, doon ako nasama. Hindi ako nasama sa 2 grupong na yun. Alam mo, ang Gospel of John ay isinulat ni John. Sabi niya, itong librong ko ito, isinulat ko ito so that you may believe or you may continue to believe. John chapter 20, gusto mo i-flash? John chapter 20, verse 31. Now, yun ang pangatlong grupo. 2021. Anong version? NIV. NIV pa rin, okay. Yan ang paborito nating version, no? But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. That's not the third group. Sabi ni John, itong libro kong ito, o itong mga sinusulat ko dito sa librong ito, whether miracles, whether arguments, o kahit ano, kasi itong libro ko na ito, susulat ko ito para sa inyo. Para kayo mag-believe. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-believe, mag-believe ka. Kung nag-believe ka na, magpatuloy kang mag-believe. Believing pa rin. Ngayon, ito yung pangatlong grupo. Ako, nakasama ko doon sa 3 grupo na sinusulatan ni John. And I came to believe, kaya nasama ko sa 3rd group. Hindi ako kasama sa 1st group at sa 2nd group. But the blessing, whether nasa 1st group ka, nasa 2nd group ka, nasa 3rd group ka, ang blessing ay parehas. Right to become children of God o life. Para synonymous yun. Yung life o right to become son of God, yun ang blessing. Kahit saan grupo ka pa. Now, yung exegetical na yan, dyan sablay ang mga kapatid na mga hindi katoliko. Yan. Yan. Sa punto na yan. So, seminarista pa ako, talagang kini-question ko na yung paano maging Kristiyano At ngayon, nung naging Katoliko ako, nasalong maging malakas na ang aking parang loob na bali talaga ang exegesis ng mga hindi Katoliko dito. Pero yung nag-masteral, nag-doctoral, parang tumatama At hindi sila gano'n nagpapatronize doon sa kanilang sinner's prayer as the way to become a Christian. Ayun. So, thank you sa iyo, Brother Sanihago, sa iyong napakaganda na shinare about sa iyong pagiging, sa iyong journey para maging Katoliko. Meron ka bang huling mensahe, Brother Sanihago, sa lahat ng nanonood ngayon?
Ang mga audience ko ngayon, siyempre Katoliko ang makikinig sa akin at siyempre mga hindi Katoliko kasama sila. Ay, unahin na natin yung mga Katoliko. Sa mga Katoliko, mayroong natarget tayo ni St. Jerome. Sabi ni St. Jerome, ignorance of the Bible, ignorance of Christ. Now, ang Katoliko as a whole, ignorante sa Biblia. Siguro ang challenge sa Katoliko is to study the Bible na hindi naman natin kailangan magprotestante o pumunta sa ibang reliyon para matuto. In fact, we are being encouraged in the Catholic na mag-aral. Pero talaga tayo tamad kaya nasanay na tayong go to church to listen to the mass. Kaya wala naman tayong dalang Biblia and go home to eat. Parang nasanay na tayong ganung buhay Pero ang talagang tamang gawin, yung challenge pa rin ni Tatay Dudong na kailangan natin mag-aral because man cannot live by bread alone, but man can live by the word of God that comes out from His mouth. So ang challenge sa mga hindi Katoliko, yung mag-aral. Tapos yung pag-aaral must be together. Alam mo, ang simbahan Katoliko, we have to study the Bible together. Synodal, ang kasama, sama-sama tayo. Sana yung mga marunong naman, mag-initiate, magturo. Pero yun namang hindi marunong magpaturo. Sa mga, siyempre, nahihinig din yung mga hindi Katoliko Nasabi ko na dapat bukas tayo doon sa katotohanan. Kung hanggang ngayon yung pa rin ang paniniwala mo, ay siyempre, you hold on that. We trust the grace of God. Pero pag naghahanap ka talaga ng truth, hanapin mo yung singular na church. Yung isang church na natitrace kay Jesus, nagsimula rin kay Jesus. At hindi nga ito mabubuwag kahit impyerno Ngayon, hanapin mo yung simbahang ito. Ngayon, alam mo, kung bubuksan natin ng parang wala kayatang choice, magkatoliko. Ang problema lang naman, ang tingin nila sa Katoliko nga, masama ang buhay. Pero karamihan, hindi nabubuhay sa totoong pananampalataya. Pero hindi naman nagturo ang simbahang Katoliko ng mali. O ng maling buhay. Choice nyo yan Pero yun ang karamihan. Pero paano yung minority na Katoliko na nasama yung mga santos? Nasama yung mga obispo, mga church fathers, maraming mga Katoliko talaga na talagang faithful, the saints of God, living saints of God. Marami Now yun, pag-aralan natin mabuti yan. Now, kasi may kasaysayan ng simbahang Katoliko. Whether Kristiyano, nagsama sa simbahang ito. At ang nagsimula niyan, si Constantine at especially si Emperor Theodosius siguro. Dapat nating sisihin sa ganitong problema. Okay, sa naman sa hindi Katoliko na nanonood ngayon. Siyempre, yun na nga sa hindi Katoliko, yung challenge ba na mag-aral ng Bible at manatiling Katoliko. Hindi na kailangan umalis para magbago yung buhay mo. Hindi mo kailangan umalis, magbago ka, Katoliko. Tapos mag-aral ka mabuti and you can supersede the knowledge and the understanding in a better exegesis than the non-Catholic. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Sunny, and thank you very much. So, mga kapuntos, abangan nyo po sa next ating episode. Pero pa akong isang pastor naman na interviewin. So, mamaya, kita-kits po ulit tayo for another episode sa Punto por Punto. Maraming salamat po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.